Ka-Express, ibang klase ang bagong itsura ng Gilas Pilipinas ngayon. Kung dati nakasanayan natin ang Pilipinas na sumasandal sa big men, post plays at mabagal na half-court execution, ngayon mas lumalabas ang bagong identity. Mas mabilis, mas maraming gumagalaw, mas maraming pwedeng tumira at mas mahirap hulaan. Ito ang magiging malaking adjustment ng New Zealand sa game day. Hindi na lang si Junior Fajardo ang kailangang bantayan sa loob. Hindi na lang si Justin Brownlee ang kailangang pigilan sa clutch. Ngayon may Carl Tamayo na kayang umatake mula sa perimeter. May Kevin Kembao na kayang gumawa bilang playmaking forward. May AJ Edu na mobile sa depensa at rim protection. At may Mike Phillips na pwedeng magdala ng energy, rebound, and pace. Sa tune-up game kontra Franklin Bulls, nakita ang mas mabilis na Gilas. Nanalo ang Pilipinas, 94-66, at agad silang nagpakawala ng 32 points sa first quarter. Ibig sabihin, hindi na lang sila naghihintay sa half court. Kapag may opportunity, tatakbo. Kapag may open shooter, papasa. Kapag may mismatch, atakihin. Pero hindi ibig sabihin ito na mawawala ang big man identity. Ang mas delikado ngayon, pinagsasama na ng Gilas ang laki at bilis. May inside presence pa rin, pero may transition attack na rin. May post threat pa rin, pero may spacing na rin. Kaya kontra New Zealand, ang tanong, malilito ba ang Tall Black sa bagong timpla ng Gilas? Kung magiging disiplinado ang depensa, mabilis ang ball movement, at consistent ang outside shooting, pwedeng maging malaking statement ito para sa Pilipinas. May bagong mukha ang Gilas Pilipinas ngayon, at ito ang dahilan kung bakit mas nakakaintriga ang laban kontra New Zealand. Hindi lang ito simpleng rematch. Hindi lang ito revenge game. Ito ay test kung hanggang saan na ang evolution ng Gilas mula sa dating big men's team papunta na sa mas mobile, mas versatile at mas unpredictable na sistema. Sa loob ng maraming taon, kilala ang Pilipinas sa paggamit ng big men. Kapag may Junior Fajardo, natural na papasok ang bola sa loob. Kapag may dominant center, natural na babagal ang pacing para hanapin ang post. Hindi mali yun. Sa katunayan, malaking armas pa rin yun. Pero sa modern FIBA basketball, lalo na kontra New Zealand, hindi sapat na puro big man lang ang identity. Kailangan may speed, kailangan may spacing, kailangan may multiple decision makers, kailangan ang kalaban hindi alam kung saan manggagaling ang atake. At dito, nagiging delikado ang bagong Gilas. Sa tune-up game kontra Franklin Bulls, malinaw na hindi lang naghahanda ang Pilipinas para mag-survive. Naghahanda sila para umatake. Nanalo ang Gilas 94-66 kahit hindi pinasok si Justin Brownlee at kahit pinahinga rin si Mike Phillips. Pero ang mas mahalaga roon ay hindi lang score. Ang importante ay paano nila nakuha ang panalo. Mabilis ang simula, aggressive ang spacing, and 32 points agad ang nailagay sa first quarter. Yan ang signal na ang Gilas ngayon ay hindi lang naghihintay ng post entry. Kapag may chance tumakbo, tatakbo. Kapag may open three, titira. Kapag may mismatch, atakihin agad. Si Carl Tamayo ang isa sa pinakamalinaw na simbolo ng bagong timpla. Sa dating Gilas setup, ang forward minsan ay taga-screen, taga-rebound, or spot-up option lang. Pero si Tamayo ngayon, iba ang role. Kaya niyang mag-stretch ng floor, kaya niyang tumira mula labas, kaya niyang umatake sa close-out, at kaya niyang maglaro sa loob kung kailangan. Kapag tumama siya ng maaga, luluwag ang depensa ng New Zealand. Hindi na sila pwedeng basta mag-collapse sa paint dahil may panganib sa perimeter. Kasunod niyan, si Kevin Kembao. Si KQ ang isa sa pinaka-importanteng piraso sa run-and-gun identity dahil hindi siya ordinaryong forward. Playmaking forward siya. Kapag nasa kanya ang bola, hindi automatic na tira lang. Pwede siyang maghanap ng cutter. Pwede siyang mag-feed sa big man. Pwede siyang mag-drive. Pwede siyang mag-kick out. Ibig sabihin, kapag siya ang nasa gitna ng offense, mas nagiging fluid ang Gilas. Hindi nakakahon ang sistema. Pero hindi rin pwedeng kalimutan si Justin Brownlee. Kahit ang tema ngayon ay bilis at ball movement, si Brownlee pa rin ang stabilizer. Kapag sobrang bilis at nagiging magulo, siya ang magpapakalma. Kapag kailangan ng isolation, siya ang pupuntahan. Kapag dikit sa fourth quarter, siya pa rin ang natural na sandalan. Ang maganda ngayon, hindi na kailangan lahat manggaling sa kanya. Mas may support na siya.
mas maraming pwedeng gumawa. Sa depensa naman, malaking bagay sina AJ Adu at Mike Phillips. Si AJ Adu ang mobile big na kailangan kontra New Zealand. Kaya niyang mag-contest, mag-rebound at magbigay ng rim protection nang hindi sobrang bagal sa switches. Si Phillips naman ang energy piece. Hindi kailangang umiscore ng marami para maramdaman. Ang kailangan sa kanya ay takbo, rebound, manggaan at extra possessions. Yan ang klase ng player na bagay sa mas mabilis na gilas. Kaya ang tunay na adjustment para sa New Zealand ay ito. Hindi nila pwedeng wantayan ang gilas na parang dati. Kung iisipin nilang puro big man pa rin ang Pilipinas, malilito sila. Dahil ngayon, pwedeng magsimula ang atake kay Tamayo, dumaan kay KQ, tapusin ni Brownlee, protektahan ni AJ at pasabugin ng energy ni Phillips. Ito ang bagong gilas. May laki pa rin, pero may bilis na. May post-game pa rin, pero may spacing na. May veterans pa rin, pero may young core na handang tumakbo. At kung madadala ito sa mismong laban kontra New Zealand, pwedeng makita ng Tall Blacks na isang Pilipinas na hindi na basta hinahabol ang laro, kundi Pilipinas na kayang magdikta ng tempo. I-express dito na magiging interesting ang laban kontra New Zealand dahil hindi na pwedeng basahin ang gilas sa lumang paraan. Kung ang scouting report ng Tall Blacks ay puro stop the big man, collapse the paint, force outside shots, pwede silang malito sa bagong itsura ng Pilipinas ngayon. Dati kapag sinabing gilas, automatic na nasa isip ng kalaban ang big man pressure. Hanapin si Junmar Fajardo sa ilalim, gamitin ang laki, ipasok ang bola sa post, paghintay ng double team. Yan ang traditional identity. Malakas pa rin yon at may value pa rin yon, lalo na kapag may mismatch. Pero ngayon, hindi na lang doon umiikot ang laro ng gilas. Mas nagiging dangerous ang Pilipinas dahil may balance na. May big man pa rin, pero may speed. May post option pa rin, pero may spacing. May Brownlee pa rin bilang stabilizer, pero hindi na kailangang lahat manggaling sa kanya. At kapag ang team ay may maraming source ng offense, mas mahirap depensahan. Ito ang problema ng New Zealand. Paano nila babantayan ang gilas kung ang atake ay pwede manggaling sa iba't ibang mukha? Kung magagawa ng gilas na pagsamahin ang laki, bilis, spacing at composure, ibang klaseng Pilipinas ang makikita sa court. Hindi na lang big man's team. Hindi na lang Brownlee rescue team. Ito na ang mas modernong gilas. May young core, may veterans, may shooters, may runners, at may defenders. Kapag nalito ang New Zealand sa bagong timpla na ito, pwede mabuksan ang pinto para sa isang malaking statement game ng Pilipinas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.